Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Umpisahan na natin. Tagalog to, brother, no? Oh yes, Tagalog. Dami manonood ngayon. Kaya dapat Tagalog. Nasa 70 na nanonood oh. Try ko salita ng Tagalog. Okay, so yung napag-usapan natin, brother, na may babasa ako tapos sasagutin mo. Yung style na pag-usapan natin, kung ang tanong mo, gusto mo Biblia sasagot, dapat ang tanong nasa Biblia rin. Kung gusto mo na sumagot ako ng referensya, depende yun sa kung ang tanong mo ay nasa referensya ang sagot. Di naman pwede na kung tatanong ka sa referensya tapos ang gusto mo isagot ko Biblia. Wala doon, di na mababasa ang sagot doon. Parang ganito lang yan, no? Halimbawa, tatanungin mo ako, saan ka makakabili ng preskong isda? Halimbawa, saan ka makakabili ng preskong isda? Tapos sabihin ko sa'yo, doon sa palengke. Pero gusto mong, ayoko sa palengke. Doon sa hardware. Saan sa hardware? Baka ganun yung sabihin mo ba? Kaya dapat, no? Baka sabihin mo na, dapat doon sa hardware. Hindi. Sinabi ko na nga sa palengke. Ba't mo ko hanapan doon sa hardware? Parang ganun ba? Okay, so, sige, go ahead. Kung ang tanong mo, gusto mo sagot Biblia, ang tanong dapat galing sa Biblia. Kung ang sige, alam mo na. Sige, go ahead. So ito yung tanong, brother, kasi andito sa Isaiah 44, 9, 11, 13, 14, 17, 20. Babasahin ko, brother, ha? Ano yan? Isaiah chapter 44, 9 to 20. 9 to 20, okay, go ahead. Babasahin ko. Walang kwintang tao ang mga gumawa ng ribulto at walang kabuluhan. Mga Diyos-Diyusan kanilang pinagpahalagahan, mga bulag at hangal. Sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapahiya. Walang inudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang karpentero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyo ng tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahin. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang kaputol ng kahoy ito ay ginagawang panggatong, at ang kaputol naman ay may ginagawang Diyos-Diyusan. Ang isang piraso ay iniginagatong parang magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto ang isang at sambahin niya ang natitirang kahoy sa ginawa niyang Diyos-Diyusan at kanyang nililuluhuran at sinasamba. Dumaladalangin siya sa ribulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinasarahan ang isipan. Sa katotohanan, hindi na nila naiisip na kung kaputol ng ginawa nilang ribulto ay ginamit ng panggatong sa pagluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinatanong sa kanilang sarili, kundi kaya karumaldumal ang sumasamba sa isang pirasong kahoy
Ang mga gumawa nito'y parang kumakain ng abo, lubusan ng siyang naligaw ng kaniyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Amen. Ano yung masasabi mo dito, brother? Yun po yung una kong tanong. Ang sagot ko diyan ito. Yung yan ay kwento sa isang tao na kumuha ng malaking kahoy, yung kalahati ginawa niyang panggatong, yung kalahati ginawa niyang Diyos niya. Ginawa niyang Diyos niya. Na sinasamba niya mismo yung Diyos niya. Kaya nga sabi niya, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Para siyang pumakain nga lang ng abo. Bakit? Okay. Alam naman niya na siya yung gumawa, no, ba't niya isiping Diyos yun? Oh. Kaya napakamali niya. Kaya yung nagtuturo na Diyos ang ribulto, nasa maling katuruan yon. Okay. So yung ribulto ba ng santo is gawa ng tao o hindi? Kasi sabi dito, walang kwintang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan. Okay, ito sagot ko. Yun po yung tanong ko. Pag yung Diyos ang ginawa niya, wala talagang kwenta. Okay, so hindi Diyos-Diyosan yung ano yung imahe, yung ribulto. Yung Hindi Diyos-Diyosan. yung imahe na gaya nung Ark of the Covenant, yung gaya nung imahe ni Jose Rizal doon sa plaza, kung hindi naman tinuturing na Diyos yon, ay hindi Diyos-Diyusan yon. Pag sinabi kasi Diyos-Diyusan, kinikilalang Diyos. Oh, babasa ako ha. Pag sinasabing Diyos-Diyusan, it means kinikilalang Diyos. Ginamit mo Isaiah 41, 44, maybe to 20. Babasahin ko yung verse 20. Anong sabi sa verse 20? Ito sabi. Okay. How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Ibig sabihin, hindi ba nila nalalaman na yung mga Diyos-Diyosang hawak nila ay hindi talaga mga Diyos? Bakit sinabing ganyan? Kasi kinikilalang Diyos nung gumawa. Siya lang yung gumawa eh. Okay. O yun. So, next question, brother. Dito po, brother, sa Wisdom of Solomon. Sabi po dito, Wisdom of Solomon chapter 13, verse 10. Sabi dito, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Sila'y sumasamba sa mga bagay ng likha ng tao. Tama yun. Oh, tama ba yan? So, Tama yun. yung ano ko dito, sabi dito, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Yes. Ano, brother, yung sa tanong ko sa inyo, yung larawan ba, yung imahe ba, yung ribulto ba, may buhay o wala? Hindi naman kami umaasa sa ribulto namin. Hindi. So, Hindi kami umaasa, hindi rin kami nagdarasal sa ribulto namin. Actually, wala kang eto, kahit hanapan pa kita ng nobinaryo ha, na dinadasalan mismo ang ribulto, tiyak ko sa'yo wala kang maipakita. Bakit? So hindi nyo tatanggapin na dinarasalan kasi noon, kasi Katoliko ako eh. Diba? So, noon, nagdarasal kami, nagrosary kami, dinura namin. Tapos, naghingi pa kami ng biyahe na protection, hingi kami ng mga blessings, ganyan. So, bakit tayo, yung napagtataka ko lang, brother, ganito yung brother. Diba, si Jesus Christ lang yung nag-raise up, yung, siya lang yung nabuhay ulit. Wala pa mang tao na nabubuhay. Si Jesus Christ, pero bakit dinasalan natin yung patay? Ito sagot ko. Ito ay based doon sa experience mo. May kasabihan tayong, ignorance is not an argument against the proper use. Bakit? Hindi naman porque hindi nyo alam, yun na ang turo sa Katoliko. Meron nga akong kapitbahay dati, pinagsabihan ko eh. Alam mo bakit? Sabi nung nanay, Nak, kunin mo nga doon sa yung santo doon sa taas kasi teka, sino ba itong tumatawag? Wait lang. Yeah. Ang tanong ang utos ng nanay
Anak, kunin mo nga yung ano, yung santo doon sa taas, yung rebulto. Sabi naman nung anak, asan doon na, yung malaki o yung maliit? Ang sabi niya, yung malaki lang kasi yung maliit hindi pa nakakaunawa yon. Nang narinig ko yon, sabi ko, huy, tumahimik nga kayo. Hindi nyo ba alam na walang turo sa simbahan natin na yung malaking santo ay nakakaunawa at saka yung maliit ay hindi? Ba't yung turong ganyan? Pag narinig kayo ng protestante, baka sabihin nilang yan ang turo natin. Bakit? Ignorance is not an argument against the proper use. Kung nagkamali brother, kayo so- noon, hindi namin kasalanan yun. Sorry, nawala eh. Ano ba yun? Hmm. Okay. Ano ba yun? So walang pag-aamin na dinadasalan. Pero Wala. yung sabi dito sa Biblia, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Yes. Silang sumasamba sa mga bagay na likha ng tao. So hindi mo aminin na ang isang santo rebulto ay likha ng tao. Aminin mo hindi. Ang aaminin, ang sasabihin ko, hindi namin dinarasalat. Yung tanong mo ba, halo-halo? Pero umaasa. Yung premise, umaasa. hindi, yung premise mo iba sa tanong mo. Dapat yung premise mo tugma doon sa tanong mo. Ang premise mo kasi hindi nyo inaamin na dinadasalan ninyo. Yun ang premise mo. Tapos ang tanong mo, yung imahe nyo ba gawa ng tao? Dapat tugma ang premise mo sa tanong mo. Kasi iba yung premise mo, iba yung tanong mo. Ganito yun. Binasa ko lang dito ang umaasa Oo. sa mga bagay Yun nga. na walang buhay. Yung Ay nakahangalan yan, bro. Pinakahangal sa lahat ng hangal. Sila'y sumasamba sa mga bagay na likha ng tao. Yung Yes. tanong ko dito, Yes, bro. Kahangalan yung ito ba yun. likha ng tao? Kahangalan yun. Hindi. Yun yung ginawa niyo. Sinasamba nila ang likha nila at ang pagsambang ginagawa nila, kinikilala nilang Diyos. Kaya yun ang kahangalan. Kami naman, Okay, brother. hindi naman namin sinasamba ang rebulto na Diyos namin. Actually, wala ka nga maiturong aklat katoliko na nagsasabing Diyos namin ang rebulto. Ebidensya yan na wala kang ano. Okay. Dito Badira, Mm. sabi dito no, okay, Wisdom of Solomon, chapter 13, dito, iginagawa niya ito ng isang angkop na lalagyan, sinasabit sa dingding at pinako ng matibay. Pinag-ingatan niyang huwag mahulog iyon, Mm. pagkat alam niyang iyon ay larawan lamang at hindi nito mapapangalagaan ang sarili. Same yung mother ko, brother. Doon, may larawan kami, may rebulto kami, may Oh. altar doon, tapos pinapako doon. In-specify Ay. dito. O, di ba? In-specify. Yung ginawa Ano ng ba to? mother mo, yung ginawa ng mother ano mo, ba to? ganito. Yung ginawa ng mother mo, kahit ipako pa niya yan dun sa dingding Oh. nyo, kung hindi niya kinikilalang Diyos yung rebulto, hindi pa rin siya aprobado as Diyos-Diyosan. Pero, kahit hindi ipinako ha, basta kinikilala mong Diyos, yon Diyos-Diyosan yon. Okay. Alam mo kami sa Ministry ng Deliverance and Exorcism, kapag na-trace namin na ang isang rebulto ay infested, kami mismo bumabasag doon. Kami mismo Okay, brother. So, bumabasag yung tanong kami ko, kapag brother, na-trace namin na infested, binabasag namin kahit rebulto pa yan. Yung rebulto So, Santo Niño na green, yung- yung Santo Niño na Okay. green o yung Santo Niño palabo, yung Santo Niño na may dalang sako na may mga barya. Pag yan dinala dito, binabasag namin yan. Pag pumayag yung may-ari, babasagin namin yan. Kung pumayag ang yung may-ari. tanong ko, brother, bakit natin dinadasalan yung patay na hindi pa man na nag-judge yung ating Panginoong Hesus? Wala kaming dinadasalan natin yung patay? Bakit tayo nagpre-pray doon, sumasamba tayo doon sa patay na? wala kaming dinadasalang patay. So walang pag-amin. Sige, tanongin natin Next yung mga question. nasa Zoom. Teka, tanongin natin yung nasa Zoom. Next question, kasi walang pag-amin. Teka. Prove natin na hindi ako nagsisinungaling. Prove natin na hindi ako nagsisinungaling. Okay na yun, basta Brother basta Jimboy. Hindi ka Brother- nagdadasal. Yes, bro. Brother Jimboy, Yes, bro. totoo ba na tayong Katoliko tinuturuan na sumamba sa patay na? Wala, bro. Wala, Okay, bro. wala. Brother Archie, kung may mahanap ka dyan na dokumento na sinasabi na ganon, maniniwala ko sa sinabi mo, Brother Archie, pero sa
ilang taon kong pagstay ng pagiging Katoliko, Brother Archie, ilang simbahan na, ilang lugar ng pinasukan ko, wala talaga akong narinig o kahit isang word na nababasa na mayroong turo na ganyan, brother. Okay. Wala. So bakit hindi niyo sila pinagsabihan na mali yun kasi ito yung aral ng Biblia eh. Walang Okay. nagtuturo. Okay nga, walang nagtuturo sa inyo. Kasi Okay. mali yun eh. Okay, Mali ganito. yun eh. Dapat Ganito 'yon. hindi talaga ituturo sa Biblia, sa katisismo niyo kasi alam niyo mali yun. Okay, Pero ito. hindi niyo pinagsabihan yung mga tao. Kasi ang klaro-klaro dito, brother, ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakakahangal sa lahat ng hangal, silang sumasamba sa mga bagay na likha ng tao. Oh, ito. Sasagot naman ako. Klaro yan, brother. Sasagot ulit Bakit ako. kayo- Kasi ang tanong mo kasi, Umaasa bakit kayo dun bakit hindi pinagsabihan? 'Di ba? Sabi mo Oh. ganon. Okay. Oh. Hindi kasi namin nababasa ang kanilang isipan. At kung malaman namin, gaya ng sinabi ko kanina, at kung malaman namin na infested nga yung religious images na yon, kahit kami mismo babasagin namin yon. Marami ng rebultong pinagbabasag namin. Kami mismo Katoliko ha. Pag na-trace namin na yan ay infested, kami mismo nagbi-break, binabasag namin. Halimbawa, kapag napunta sa amin yung Santo Niñong puti, yung Santo Niñong gumaganyan-ganyan, yung nasa Facebook, gumaganyan-ganyan Santo Niño. Pag yun napunta sa amin, babasagin namin yun. Alam mo kung bakit? Infested yun eh. Oh. Ito, brother, babasahin ako, brother, ha? Alam mo, brother, kasi yung na-studian ko, brother, ito, parang naa-addict yung tao eh. Kasi ito yung sabi, nakapagturo yan ng kasinungalingan, Sabi dito sa Habakkuk 2:18, Habakkuk chapter 2, verse 18, sabi dito, ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyusan? Tao lamang ang gumagawa nito at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Oh. Kasinungalingan ka, baka ka lagi nalat, brother, sa pagkunsa inyong, bakit, kahit ano pa yung i-explain nyo, brother, kasi gawa ng tao yan, pawang kasinungalingan ang sinasabi ito. Eto, pa yung sige. i-explain nyo? Ito, tanungin kita. Yung ahas na tanso, Oh, yung ahas na tanso, sino gumawa nun? Tao o hindi tao? ano yun? Sa Old Testament yun, brother? Oh, Sa yun. Old Testament, Hindi. Sasakyan ko yung argumento mo. May significant yun, brother. Sasakyan ko yung Okay. argumento mo. Sabi mo kasi, Oh. kapag gawa ng tao, nag-declare ka kaagad eh. Kapag gawa ng tao, diretso na yun, Diyos-Diyosan na yun. Ngayon, tanungin kita. Yung ahas na tanso, tao ko ba gumawa nun o hindi? Okay, tao pinagawa nila. Diyos-Diyosan ba? Diyos-Diyosan ba? Siya yung pinagawa, hindi yung mga tao. Ngayon. Gumagawa. Ngayon, ito. Pero walang pag-amin sa inyo. Saan sa Biblia mababasa na yung inutusan lang na gumawa ng revolto ang may karapatang gumawa ng revolto? Saan talata? Sabi ko nga dito, bawal eh. Ano Saan ang nga? kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Hindi, Tao lamang ang gumagawa saan nito. talata? Saan Hindi to talata? tanso, brother, ha? Ano to, brother? Hindi to tanso, ha? Or ano, ha? Yung Yun pa rin yun. Ano ito, eh? Gawa ng kamay ng tao yun. Diyos-Diyosan, may hugis eh. Oh, may hugis din yun, hugis ahas. Kalingan yan, brother. Oh, Kahit ano so pa yung sabihin mo. yung tanso ng ahas, ang tuturo ng kasinungalingan nyo kasi hugis din yun eh. Hindi naman yun eh. Kasi sa New Testament, si Jesus Christ yun. May papato siya pagdating ng panahon sa New Testament. Ngayon, walang sa tinatawag New na Testament, babasa ko dito. kasi ayaw mo basahin ko yung Old Testament. Sabi mo, Old Testament naman yun eh. Sige, sa New Testament, saan mo nabasa sa New Testament na bawal gumawa ng imahe ng santo? Okay, dito brother, okay ha. Okay, biblical tayo brother ha. Bawal talaga brother, oh. Saan nga ang Hindi New lang dito. Testament? Okay. May babasahin ako dito. Kaya, New Testament, may babasahin ako dito ha. Imahe Juan ng 4, santo, 23, bawal ha. 24. Okay, kaya. Ano yan? I-understand natin ha. Ano yan? Ito, i-understand natin to. Juan 4, 23, 24. Ay, hindi. Hindi yan ang tanong. Okay. Ang tanong ko sa'yo, eto. Okay. Saang talata sa New Testament na ipinagbabawal ang paggawa ng imahe ng santo? Yon ang Yes, tanong. Andyan sa Lucas yan. Andyan sa Juan yan. First Juan yan. Walang Juan. Si Apostol Pablo, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Ay, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, Okay, saan nababasa di- na bawal kayong gumawa ng imahe ng santo? O ulitin ko ang imahe ng santo, hindi namin Diyos yan. Kaya hindi Diyosan yan. Sambahan nyo.
Hindi nga namin sinasamba. Brother Romel Palma. Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, andyan ba si Brother Romel? Hindi. Okay, so ganito na ba? Question na lang ko, brother. Tapos, nasagot mo naman yung Bro, may turo ba sa Katoliko, bro, na Diyos ang rebulto ng Katoliko? 101% na wala pong tinuturo. Yun po ay accusation lamang ng mga ibang pananampalataya upang meron silang matuligsa sa atin. Dahil kung wala silang itutuligsa, paano sila makakakuha ng kanilang mananampalataya? Ayun. Brother Anyades, go ahead. Okay, so dito brother ha, babasa ko brother kasi yung ano natin, ibabasa ko tapos sasagutin mo, di ba? Okay. Ah. Sabi ng Juan 4:23-24 kasi si Jesus dito may kausap na babae, yung Samariano. Sabi dito, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba. Oh, ang Ama sa espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsasamba sa espiritu at sa katotohanan. So, ngayon brother, may matitutulong ba yung rebulto? Ay, meron. Pero may tutulong yung Kasi rebulto. sabi ng Ama hinahanap ng Ama yung tunay na magsasamba sa Kanya, kailangan magsasamba ng espiritu at sa katotohanan. Yung Yes. espiritu ba makikita ba o wala? Yes. Hindi. Yes, kaya nga kami pag nagdarasal kami, Our Father who art in heaven, Okay. kasi yun ang Pero may sinasamba rebulto. namin. Yung rebulto, hindi, wala sa heaven ang rebulto, brother. Okay. Pag So, sinabi wala namin, teka, gamitin mo common sense mo ngayon. Ako naman ang sasabi sa gamitin mo common sense mo. Our Father who art in heaven, kung yan ay rebulto, nasa heaven ba ang rebulto? Okay. So, okay. Bro Jando? Yes, Brother Romel? Meron lang kong isang katanungan sa kay Brother Anyades, kung pwede lang po. Okay, go Okay, ahead. pwede. With your respect po, no? Nakarinig ka na po ba ng matinong Katoliko na nanalangin na Ama naming nasa rebulto ka? Hindi, pero Yung tanong po, yung tanong bakit po, sa harapan nyo nakarinig ka pa ba may o rebulto? wala? Hindi, bakit may sa harapan nyo may Nakarinig ka rebulto na po pero ba nanalangin na kayo? nasabi yung matinong Katoliko na Ama naming nasa rebulto ka? Oo o hindi? Nakarinig ka o hindi? Okay, hindi naman brother kasi wala naman ako doon sa nagpipray kayo, no? Pero yung ibig ko sabihin dito, bakit may rebulto? Ano yung useful ba yung rebulto? Kinakailangan Yes, ba yun? useful yun. Useful ba yun? Noon useful yun. noon sa Okay. Old Testament, nagpagawa ang Diyos ng imahe ng kerubin. Nung Kirubin yung minsan, ginawa, pero nung hindi hugis sa mga tao. Kirubin lang. yung kerubin hugis ng anghel yon. May mata rin yon. May mata Okay. rin yon, di nakakakita yon. May bibig, di nakakapagsalita. May pakpak pa nga, di nakakalipad. Ano pa? may naitulong sa kanila yung kerubin. Pangalawa, yung tanso ng ahas. Sino man na tumingin sa tanso ng ahas, kahit nakagat siya ng ahas, ay hindi siya mamamatay. Bakit Pero hindi ginawa? sinasamba yun. Hindi sinasamba yun. O yun na nga. Ang tanong mo kasi, Hindi sinasamba yun. ang tanong mo kasi, may naitulong ba ang rebulto? Yun ang sagot ko. Ngayon, dinrive mo na Okay, naman okay. ngayon sa pagsamba. Dinrive mo ngayon sa pagsamba. Ito, paliko-liko ka na, talon-talon ka na, para ka ng palaka. No? Dinrive mo na naman ngayon sa pagsamba. Ilang beses na naming sinabi sa iyo kanina pa na wala kaming turo na sambahin ang rebulto na Diyos daw sa amin. Wala kaming turong ganun. Okay, sige brother, tapos na tayo dyan kasi sabi dito talaga, dumarating ang Pwede oras ba kasi magtanong ngayon sa kanya? marami nang nagsasamba na doon na sa espiritu. Pero ang iba, hindi pa rin. Sila, okay lang yun. Ano po? Yeah, brother, pwede ba akong magtanong sa kanya, Brother Jando? Okay. Pumayag siya sa Zoom. Sabi ko sa kanya, payag ka ba bro sa Zoom para kung sakali may magtanong, makapagtanong kasi yung iba nasa comment lang. Payag ka ba? Sabi niya, Sige, okay tanong. daw. Sige, go ahead, Brother Jimboy. Bro Jando, meron ako isa. Brother Che, itatanong ko sana sa'yo, kung dun sa nabasa mo sa Old Testament, kahit magbigay ka lang ng tatlong mga Diyos-Diyosan doon, pwede ka ba makapagbigay ng kahit 3 or 4 lang? Okay. At dami doon, mga Diyos-Diyosan. Lahat ng likha ng tao, Oh. sila si Bill, sila si Dragon, sila si Hindi, ang Astaroth. tanong, Brother Che, pakisagot ng tanong ko, pwede ka bang makapagbigay ng 3 or 4 na sinasabing mga Diyos-Diyosan dyan sa Old Testament?
Kaya nga, sabi ko sa iyo, sila si Bill, sila si Dragon, sila si Starot. O ngayon, itatanong ko sa iyo, yang Oh. sinabi mong mga Diyos-Diyosan na, nakikita mo ba yan sa loob ng simbahan Katoliko? Oo o wala? Ay kasi, nung panahon pa lang yun, kasi sinira na yun. Darating din panahon, brother. Hindi, nakita mo ba daw? Oo or wala? Brother, wala tayong nakita doon. Pero ngayon, iba Ah, yun. wala pala eh. Iba na yan. Ito, ganito na, brother. Para sa akin, brother, wala talagang kabuluhan or walang useful yan. Kasi sabi ng Pilipos 4:6, sabi dito, brother, sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananampalataya at daing ng may pasasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So lahat ng kahilingan natin sa Diyos, bakit ipaalam pa natin doon sa sa mga ribulto? Wala nga kaming turong ganyan, bro. Kanina pa pinabalik-balik ako. Brother Romel, nag-raisehan ka, Brother Romel? Okay. Meron po akong isang katanungan naman, yung Oh. binabanggit mo po, Brother Aniedes, sa John chapter 4, verse 23 to 24, Oh. nag-indicate po kanina pa, na we Oh. should worship God in spirit and in truth. Truth. Po eh. Yes. Ang tanong ko po ganito po, brother, no? Oh. Kapag ang isang Katoliko po ba nakaluhod sa harap ng isang imahen, nalalaman mo po ba ang kanyang iniisip o yung nasa isip niya? Oo o hindi? Brother, categorical yung question mo, brother. Ganito yun, Natural. brother. Natin malalaman yung isipan ng tao, yung heart niya o isipan niya. Pero sabi ng Diyos, bawal, wag kang gagawa sa imahe, sa wangis. No, in-specify niya yan eh. Pag magsamba ka, so pag magpipray ka, kailangan wala kaya mong makikita. Yun yung gusto ng Saan mo Panginoong nabasa, Diyos. bro? Saan mo nabasa, Kasi- bro, na ang... Espiritu, Na- may di, espiritu na nakikita. Yun nga, saan mo Brother Jando, nabasa Brother na ang templo, wala kang makita na na mga nakaukit na rebulto, wala. Ang dami, walang templo, brother. Yung nasa kakatotohanan na talaga, wala Kung mabasa ko sa iyo na wala kaming ang cross. templo ng Diyos may mga nakaukit na rebulto, larawan. Sa unang panahon yun, brother. Kasi pinagawaan yun. Yung lahat ng dingding. Pero So inaamin mo meron nga. Noon lang yun. Meron naman yun kasi nagbabasa Oh, tayo ngayon, ng Bible. sa New Pero, Testament, saan mo nabasa tinanggal lahat 'yon? sabi ng Panginoong Diyos, Saan bawal nga? na eh. Saan nga? Bawal. Okay. Saan nga? Ang buto sa puto, brother, yung ibig ko sabihin, brother, ito yung ano natin. Ano yung maibibigay doon sa patay? Ano yung mabibigay yun sa patay? Wala nga kaming patay na dinadasalan. Sino patay? Sino patay? Patay mo yun. Patay ang santo. So dahil patay ang santo, tinatanggap mong dumaan siya ng panahon na siya'y buhay. Buhay siya noon, pero patay na. Hindi Ngayon, pa patay. siya nag-raise up si Jesus Christ. Patay na siya ngayon. Yung Hindi patay pa na yun. nag-judge yung tao. Yung patay na yung tinutukoy mo. Nung dati buhay, ngayon patay. Rebulto ba yan? Bakit ginagawaan niyo? Hindi, sagutin mo. Sabi ng Diyos eh. Sagutin mo, walang tinta. yung sinasabi mo na buhay noon na ngayon patay na, rebulto ba yon? Ano no? Rebulto ba yon? Yung sinasabi mo ba na dati buhay, tapos ngayon patay na. Yung dating buhay na ngayon patay na, rebulto ba yon? No, kasi ginawa niya yung rebulto eh. Ginawan lang gaya kay Rizal. Oo, si Rizal lang yan. Tanong. Sino ang Okay. pambansang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal na binaril doon sa Laguna o yung rebulto doon sa plaza? Si Dr. Rizal na binaril at saka ginawa ng rebulto. Yan. Connection yun So, eh. tatanggapin Ito, mo brother. na yung rebulto ni Jose Rizal, hindi yun ang pambansang bayani natin. Mabasa ba yun? Kasi Ang andyan rebulto? yung rebulto niya eh. Okay, ganito, brother ha. Bakit kayo magsasamba dyan, brother? Tayo kasi walang pag-amin eh. Dito sa ano, brother? Sabi dito sa Ecclesiastes, brother, no? Ano man ang ginagawa mo'y pagbubuhusan mo na ang iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang magagawa ni pag-iisipan man ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. O, klaro-klaro, brother, ano rin yung nagagawa nila doon? So ibig mo sabihin na walang nagagawa ang patay na. Okay, babasa ako talata ha. Okay. Sige. Sa Mateo 17 ako magbabasa. Ah. Mateo 17. Sabi ganito. Klaro-klaro yan. Babasa ko ito. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok.
Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Tanong. Nang panahong ito, patay na ba si Moises at Elias o buhay pa? Patay na sila doon. Ayun, ng ngayon. Diyos ng kaniyang kapangyarihan. Pero Ngayon, hindi yan, tanong, hindi may yan nag ibig may sabihin may nagawa ba? Na may ginagawa. O, May nagawa ba? May ginagawa ba doon? May ginagawa ba doon? Nag-usap pa sila tatlo. Ngayon. Pero itong mga patay na to, na hindi inisisipay sa Bible, makapag-usap ba to? Hindi nga eh. Hindi nga ito mag-usap. So, iba na naman yung argumento mo. Okay. Iba dito ha. Okay. Sabi pa dito, sa Hope, sabay sa Hope, 12:10, okay. 12:10, okay. Sabi dito, salita ng Diyos. Nasa kamay niya ang buhay o hininga ng bawat nilalang, pati ng mga tao. Ayun, tama. Andun na nga yung santo. Sa Diyos na, pero... Andun na nga yung santo sa Ano yung Diyos. pinta doon? Andun na nga yung santo Ano sa yung Diyos. pinta doon? Ayun nga, gaya ni Moises at saka ni Elias. Nagawa pa nilang kausapin si Kristo kahit nasa Diyos na sila. Walang kwenta ba yun? Lang yun, brother. Walang kwenta yung... Walang kwenta ba yun? Iba yung mga sins, brother. Sa Biblia, brother, at saka ngayong kapanahonan ng mga santo ngayon, wala sa Biblia yan. Kaya nga, huwag niyong isalin. Sabi dito sa ano, brother, ha? Sabi natin, brother, sa Ecclesiastes pa rin, 12:7, sabi dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So nagbalik ko, hindi pa nagja-judge, brother. Nagbalik pa. Ano na nga? Pero bakit niyo hindi pinagsabihan niyo yung mga tao na huwag niyong gawin yan? Ano sasabihin namin? Ano sasabihin namin? Yung sabihin niyo nga, yung mali yan, bakit kayo nagluhod yan, sumasamba kayo, tapos walang pag-amin. Ngayon, kung sasabihin nila, kunwari, sinong sinasamba namin brother? Anong sasagot ko? Kasi walang pag-amin eh. Hindi. Hindi niyo pinasabihan na mali yun eh. Mali yun eh. Halimbawa, pupunayin ko sila, mali yung ginagawa niyong pagluhod na yan, yung pagsamba niyo na yan. Tanungin ako nung pinupuna ko, sino ba sinasamba namin brother? Anong sasagot ko? Sabi ni Jesus, brother, siya lang talaga. Ano nga isasagot ko? Pag sabihin nila, sino bang sinasamba namin? Ano ang isasagot ko? Kung ikaw ako, anong sasagot ko? Iwan ko sa iyo kung ano yung sasagot mo. Pupunayin mo ako eh. Sabi mo, punayin ko. Sige, pupunayin ko. Kanya mga nanonood ngayon, itigil niyo yung pagluhod nyo. Dahil di maganda yung ginagawa niyo pagsamba. Tanungin nila ako, sino ba sinasamba namin? Tanungin nila ako, sino bang sinasamba namin? Anong sasagot ko? Yung rebulto. Ngayon, kung sabihin nila ngayon, bakit? May turo ba tayo sa Katoliko na sambahin ng rebulto? Anong sasagot ko? Hindi nga kayo tuturuan ng Katoliko na sasambahin yun. Kasi mali yun. Alam ng pari yun na mali yun. Ngayon, pero hindi lang ninyo pinupuri yung mali. Brother Romel, ang sabi niya, pupunayin ko daw ang mga Katoliko kasi sumasamba daw si rebulto kahit wala tayong turo. Tanong, yung bang pagsamba sa rebulto bilang Diyos, turo ba natin yun o akala niya lang yun? Yun na nga kanina pa kapatid, nagtanong nga ako sa kanya, pero paliko-liko naman yung sagot. Yung tinanong ko siya kung meron bang, kung alam niya ba yung nasa isip ng tao na nakaluhod sa harap ng rebulto. Kasi wala pong turo sa simbahang Katoliko, sa magisterium ng simbahan, ang rebulto ay sinasamba o pinapasamba. Wala pong matinong Katoliko na magsasamba po sa mga rebulto o larawan na inanyuan. Maliban na lang po sa mga malisyosong mga kapatid natin na sinasabi na tayo ay sumasamba. Nako, ano yan, delikado yan kasi sa Mateo 7:1, huwag kang huhukom upang hindi ka mahukman. Eto kapatid Anyedis, hindi ko pupunain ang Katoliko ng dahil lamang sa maling akala mo. Hindi po, kasi Biblia ko dito. Okay. Ano yung maging ang Biblia, brother, walang sinasabi na ang Katoliko ay dinidiyos ang rebulto. Ikaw lang ang nabibigit niyan. Wala kang sinasabi ang Biblia. Hindi nyo kayang ipagturo yun kasi mali yun eh. Alam nyo natural. Ba't may tuturo? Mali naman pala. Sige na, okay na tayo, brother. Ano yung pagkaintindi mo ito, brother, no? Dito sa Exodo. Kasi pabalik-balik nito eh, pero hindi maintindihan ng tao sa dito. Hindi, naiintindihan naman ng tao eh. Open mo. Open mo. Okay, ha?
Sabi dito huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin man, sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos ay mapanibughong Diyos. Huwag kang gagawa. Bakit kayo gagawa? Hindi kami gumagawa ng idols. Wala kami ginagawang idols, bro. Bro, ulitin ko sa'yo, ha? Ibig sabihin, Ulitin ko sa'yo. Wala dahil na yung akong... santo ay hindi idols. Okay, hindi. Wala, Okay. wala... Tapos na tayo dyan. Teka, paano mo kong papahiritin? Wala kaming ginagawang idol. Ang Ginagawa kayo. ang Santo. ginagawa namin icon. Icon ang ginagawa namin. Icon. Ngayon, Icon, same lang yun, brother. Gawa ng tao. Ngayon, Same lang yun. ngayon, yung revolto ng cherubim icon naman yun sa Greek Septuagint. Iconon yun. Iconon. Pinagawa sila that time, brother. Oh, Pero hindi sila sambayan. hindi ba sabi, huwag kang gagawa? Kasi during that time, brother. Kasi, Teka. marami silang kasalanan doon. Wait lang ha, puro ka palusot eh. Gusto ko, punto por punto tayo ngayon. Huwag ka muna tumumpa sa samba. Huwag mo na sa samba, ha. Sa paggawa muna. Sa paggawa, huwag mo na sa samba. Bakit kayo nagagawa? Oh, Imahin. sa gawa. Sabi ng Diyos, huwag kang Huwag kang gagawa. Di ba? Oh. Gumawa si Imahin. Moises. Sa ngayon ka, gumawa si Moises. Si Moises lang yung inutusan doon, hindi yung mga tao. Kung Bakit mabasa ang dami ko, nagbabasa? kung mabasa kong gumawa si Solomon. Sa Old Testament yun, sila. Oh, sila huwag ka magpalusot. Huwag kang palusot. Sa New Testament na tayo, Dito brother. tayo sa huwag kang gagawa. Huwag kang gagawa, ha? Huwag mo akong dalhin sa New Testament kasi yung kinukuha mong Exodo, Old Testament yon. Kaya tinatapatan ko yung Old Testament mo ng Old Testament dahil alam kong wala yan sa New Testament. Ngayon, dito tayo ngayon. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Si Moises gumawa ba? Gumawa si Moises kasi Ayun, ngayon. Next time. Next time. Ito naman. Si Solomon gumawa ba? Gumawa kasi specific yun sa kanila eh. Ngayon, Hindi sa mga tanong. tao. Saang talata sa Biblia inutusan si Solomon? Hindi ko na yun ay masagot pa rin kasi Kung babasahin ko sa iyo ang buong talata. Brother, is sila yung Hindi. inutusan, hindi tayo. Hindi lahat ng tayo. Kasi Kung kaya nga, babasahin ko. kung hindi ka inutusan, brother, huwag mong gawin. Pero Kung gawa ng babasahin tao. ko ngayon na walang utos na natanggap si Solomon, tatanggapin mong mali ka. Ay, hindi naman ako mali, brother, kasi andito yun, ano tayo dito, nag-i-expose. Sige, babasahin ko ha. Babasahin ko ha. Wait lang, babasahin ko. Maghintay ka. Ito, babasahin ko. Sa ikalawang Kronika 13, simulan ko sa 1 para nasa 10 yung talata, pero para maging contextualize, simulan ko sa 1. Ikalawang Korinto 3:1, ganito ang sinasabi. Noong magkagayoy pinasimulan ni Salomon na itayo ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa bundok ng Moria na pinagkakitaan ng Panginoon kay David na kanyang ama. Sa dakong kanyang pinaghandaan na pinagtakdaan ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. At siya'y nagpasimulang magtayo ng ikalawang araw ng ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng kanyang paghahari. Ang mga ito nga ay ang mga tatagang baon na inilagay ni Salomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba sa mga siko ayon sa panukat ng una ay 60 siko at ang luwang ay 20 siko. At ang portiko na nasa harap ng bahay, ang haba niya ay ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at ang taas ay 120 at kanyang binalutan sa loob ng taganas na ginto. At ang lalong malaking bahay ay kanyang kinisamihan ng kahoy na abeto na kanyang ibinalot ng dalisay na ginto at ginawa niya ng mga palma at mga tanikala. At kanyang giniyakan ang bahay ng mga mahalagang bato na pinakapampaganda at ang ginto ay ginto sa Parbaim. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan at ang mga panig niyaon at ang mga pinto at inukitan
ng mga kerubin sa mga panig niyaon. At kanyang ginawa ang kabanal-banalang bahay. Ang haba niyaon ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko at luwang niyaon ay 20 siko at kanyang binalutan ng dalisay na ginto na may timbang na 600 talento. At ang bigat ng mga pako ay 50 siklong ginto at kanyang binalot ng ginto ang pinakamataas na silid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kerubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. Tanong, may narinig ka bang inutusan siya? During that time, si Solomon. Saan? Saan talata Doon sa- inutusan siya? Doon sa simbahan, doon sa Sa- simbahan nila. Saan talata nga? Inutusan. Solomon, gumawa ka ng imahe ng kerubin. Saan mo nabasa yon? Yun nga, sila noon inutusan. Wala nga. Doon, Ang Pero- kitang inutusan si Moises. Si Moises. Bro, Di ba, brother? Sa Old Testament yun. hindi. Inutos sila. Pero noon yun, Ikaw talaga. Pero- Sabi, pero wala lagi kayo, kang, wala sabi kayo. sabi, sa Old Testament yun, sa Old Testament yun. Yung utos mo lang, wag kang gagawa. Saan nabasa yun? Sa Old sa inyo. Okay, ito, brother. Saan nabasa Sabi ko yun? sa'yo, Saan? Sabi ko sa'yo. Lagi mo akong Old sinasabihan, teka, lagi mo akong sinasabihan, nasa Old Testament yan, nasa Old Testament yon. Tanong, yang sinasabi mong wag kang gagawa, saan mo binata yan? Sa Old sa inyo? Old Testament. Oh! Ba't kapag ayaw mo, pag nabasa ako ng old din binabasa mo? Ikaw, bias ka ha, bias ka ha. Tinatanggap ko ngayon, brother. Ikaw, Tinatanggap bias ko ka ngayon ha. na pinagawa sila doon. Sila noon pinagawa. Pero sa ngayon na hindi na nag-utos si Kristo sa New Testament na nga, okay, gawain niyo ako ng rebulto tapos pagdarasalin niyo. Hindi na yun. Ito, babasa ko, brother ha. Sagutin niyo to, brother. Sabi dito sa Juan 14:13-14. Sabi dito, anuman ang inyong hingin sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluluhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Siya sa Kung hihingi kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. So, bakit yung iba, brother, dapat tayo magpaparasal na, Senyor San Vicente, igampo mo kami, Birhen Maria, igampo mo kami. Bakit? What is the use, brother? Ano yung useful doon? No. Teka. Ikaw, malayo ang premise mo. Ito nga sinasabi ko, ito yung nagpapalito sa iyo eh. Ito yung nagpapalito sa iyo. Iba ang premise mo, iba ang tanong mo. Ano nga yung premise mo ulit? Pakiulit nga ang premise mo. Okay, sabi dito ha, yung ibig ko sabihin, walang kabuluhan yung mga imahe, mga santo. Kasi dito, sabi Saan mo ng nabasa Biblia, na walang sabi ng kabuluhan salita ng santo? Diyos. Ang imahe ng santo. Kasi sabi ni Diyos, Saan mo nabasa? Okay. Ito, intindihin mo ha. Saan mo nga intindihin nabasa spiritual na, teka, anuhin natin to. Babasahin ko sa'yo dito. Siguraduhin natin to. Babasahin ko muna Saan dito, mo tapos nabasa na walang kabuluhan ang imahe ng santo? Santo ha, specific tayo ha. Hindi Diyos-Diyusan ha. Okay, babasa ko dito ha. Walang kabuluhan, i-connect natin dito. Di, imahe ng santo. Teka, Sige, let sige, us sige, make sige, this specific. Imahe Sige. ng santo, hindi imahe ng Diyos-Diyusan. Saan Okay. talata sa Biblia na walang kabuluhan ang imahe ng santo? Dapat specific ka. Okay, brother, analyze natin na. Juan 14:13-14. O Juan sige, chapter 14, kung verse hindi 13. ko mabasa sa Juan 14:13-14 na walang kabuluhan ng imahe ng santo, tatanggapin mong nagsisinungaling ka ngayon. Okay, sige ha. Sige, babasahin natin ha. Sige, basahin ko ha. Okay, ha. Juan Okay, 14:13-14. Tandaan niyo mga nanonood ha. Pag wala akong nabasa, nagsisinungaling itong taong ito. Sige, Sige, eto, sige. sabi Basahin ganito. mo. Anuman At ang inyong anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalatiin ng Ama sa amamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, bagay sa aking ito pangalan. ay aking gagawin. Ngayon, Oo. ito ay tumutukoy kay Kristo. Teka, Si Kristo lang. ito ay tumutukoy kay Kristo. Kaya Okay, hindi Kristo dapat na ang premise mo ay sa santo dahil ang tanong mo ay patungkol kay Kristo. Ang tanong mo patungkol kay Kristo, ang i-premise mo patungkol din kay Kristo. Huwag yung patungkol sa mga santo. So ngayon, Hinahalo-halo mo eh.
Masyado kang litong-lito Ganito yung eh. topic natin, brother eh. Ganito yung topic natin eh. Sasagutin mo, babasa ako, tapos sasagutin mo. Yung ibig ko sabihin, walang kabuluhan yung mga santo. Kasi sabi Hindi, ni Jesus teka. Christ, lahat ng hingin niyo, Eh, kung mabasa ko ngayon na may kabuluhan ng mga santo. kasi, marami Eh, namang ayun mga nga. santo dito. Kung mabasa Pero iba ko, yung santo dito. Hindi kung yung ma- mga santos. kung mabasa Ang daming ko, santo dito sa Biblia. Kung mabasa ko sa Biblia mismo, wala sa Tagalog na Biblia, nasa Biblia sa Bisayang Biblia, Biblia sa Kristohanong Katilingban, pero tatagalogin ko para sa iyo. Kung mabasa ko mismo sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, na may kabuluhan ng mga santo, aaminin mo sinungaling ka talaga. Pero yung mga santo na yun, brother, yun sa Biblia, hindi yung mga santo na ginagawaan natin ng mga pope, ng mga larawan. Oy, yun. Yung mga santo. Okay, ngayon, eto ngayon. Ang daming santo dito, Oh, brother. eto ngayon, Almost eto 100, ngayon. brother. Almost 100. Dito, mga santo ng mga tao, pero buhay sila. Hindi sila patay. Buhay yung santo na tinutukoy dito sa Biblia. Hindi patay gaya ng pinagpapaniniwalaan ng mga Katoliko, brother. Patay yun eh. Pero dito sa Biblia, buhay yung mga santo dito, buhay pa. Ito. So, Brother Archie, bro, may tatanong ako. Kasi sinasabi niya, patay daw eh. Brother Archie, tatanong ko sa'yo. Ah, Didiinan mo talaga ba na yung patay talaga walang magagawa? O meron? wala nga eh. Wala nga. Kasi sabi dito. Ano? Wala talaga. Wala. Talagang magagawa ang patay. Wala. Walang magagawa ang patay. Brother John Doe, pwede pakibasa ng 2 Kings chapter 13 verse 21? Okay, 2 Kings chapter 13 verse 21. Verse 21. Okay, Oo. basahin natin kung wala bang magagawang patay. Tandaan nyo ha, yung tinatanong Wala. niya, iba sa sa paliwanag niya, eto. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nilang ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ngayon, Ito. tanong ko kay Bro Archie, sinabi mo wala talagang magagawa ang patay. Si Eliseo, ano na lang yun? Buto na lang yun. Kalansay patay na yun lang. Eh, basta buhay yung patay. Oh, Okay. nakapagsibas sila ng Hindi, ng kaluluwa sagutin mo. Sabi mo kasi walang nakapagsibas sila ng nagagawa eh. kaluluwa. Sabihin mo, bro. Sagutin Yun, mo, binasa niyo. nabuhay o Binasa hindi? niyo. Nabuhay o Ano yung hindi? nagawa niya doon? Ano yung Nabuhay nagawa niya? ba? Nakapagsibas siya ng kaluluwa. Nabuhay ba? Nabuhay ba yung mga patay? Ang ipaglagay natin na nabuhay siya kasi O ngayon, andun sa ba't Biblia. nabuhay Pero sila? ang tanong ko sa iyo, brother, Ba't nabuhay yun? nakapagsibas siya ng kaluluwa o Hindi. Sagutin mo, ba't nabuhay yun? Bakit nabuhay yun? Ano yun? Ay, ba't nabuhay? Ba't nabuhay? Anong dahilan ba't nabuhay? Sinulat doon eh, nabuhay eh. Bakit? Pero Ano nga ibig dahilan? sabihin, Anong may dahilan? nagawa ba siya? Anong May nagawa ba siya na dahilan? nakapag-save? Sumagot ka. Anong Ay, hindi dahilan? ko alam. Ba't Hindi ko nabuhay? alam kasi yun yung binasa nyo. Ano nga? During Ba't the time. nabuhay? Opo, ba't nabuhay? Pero hindi. Ah, hindi bakit siya nga nakapag-save nabuhay? ng kaluluwa Sagutin ng mo. ibang tao. Bakit nga nabuhay? Hindi ko alam. Bakit Ah, nabuhay ulitin yun? na din ang basa kasi hindi pala nangunawa to eh. Ulitin ko ha, Basahin mo minsan ulit. Basahin mo may Brother mga John Doe. Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang Hmm. ano-ano, may natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Tanong sa'yo ngayon ni Brother Jimboy, bakit nabuhay yung mga bangkay? Ano nangyari doon? Hindi ko alam nga eh. Bakit? Ano hindi mo alam? Binasa na ako. Ulitin ko Pero ha. yung kahulugan yun. Ikaw Yung talaga ibig ko sabihin, ikaw talaga. yung Masyado ibig ko kang sabihin, ano brother. ha. Ito. Nang Nang yung ibig ko sabihin doon, may nang nagsisibas sila ng kaluluwa doon. Ikaw, masyado kang palusot ba? Ang Pero sabi mo ganito, walang Bro, Arte. nagagawa ang mga Ang patay. Yun ang Okay, sinabi wala. mo. Ngayon, Wala. may nabasa dito na may kalansay, nasayad yung bangkay na buhay. May nagawa ang Oh. kalansay, may nagawa ang patay. Ngayon, iiwas ka na naman, sabi mo naman, nakapag-save ba yun ng soul? Yun nga eh. Teka muna! Oh. Iiwas ka Sige eh. nga.
Tatanong ka sa Hindi, ibang, okay wag na. ka munang Okay nga. tumalon sa ibang isyo. Sagutin mo Oh. muna, bakit Sige. nabuhay yung bangkay? Kasi andyan sa story yan eh. Doon sa Biblia, totoo yan eh. Na ano? Pero, Bro, Ano nangyari? Bro Magawa Archie, yun. teka lang. Ano nagawa Teka lang, yun? Bro Archie. Oh. Bro Archie, sabi mo kanina, Bro Archie, walang nagagawa yung patay. Tinanong kita, kung totally ba na walang magagawa yung patay, sabi mo, oo, diniin mo nga eh, oo. Ngayon, tinanong Wala kita, nga eh. Wala nga nagawa yung patay eh. Kasi walang nagawa Bakit yung patay. nga? Sabi mo, oh, teka lang, hindi pa tinanong man kita. hindi pa man darating sa judge yan. Hindi pa nagja-judge yan eh. Bro, Malay mo. Bro, tinanong kita. Hindi mga Tinanong patay kita yan. sa- Bro, tinanong Malay mo, kita. hindi mga patay. Mga kalansay lang. Mga ano lang. O ano yung kalansay? Tanong ko sa'yo, ano ba yung kalansay? Patay na ba yan si Eliseo na sinasabi dyan sa 2 Kings? Patay na ba yan o hindi? Kalansay lang yun eh. Yung sinasabi doon. Hindi, yung kalansay ba? Patay yung buhay. Yung ano. Maray Yun, yun. Hindi ba buhay. sinasabi yun na napatay na tao? Hindi. Kalansay yung sinasabi. Sumagot ka, yung kalansay ba ng tao? Kalansay Patay ni yun Eliseo buhay. nga eh. Hindi, bangkay. Kalansay na Kalansay. ni Eliseo, ano Yung kalansay nga, alam mo yung kalansay? Skeleton. Skeleton. Oo. O, ngayon. Pero hindi bangkay. Yung skeleton. bangkay patay. Yung skeleton, brother, is hindi pa yun patay. Ha? Oh. Ano ba yan? Diba? Ito na lang, babasa Alam mo yung alam mo yung Walang skeleton? magagawang patay. Alam mo yung skeleton? Yung skeleton, lalabas nun yung sa katawan ng tao pag ang tao na agnas na. Hindi po kasi pag puyat ka, masyadong puyat ka na kasi may sakit ka na eh. Oh. Ano may sakit? Tinapon sa libingan, no? Naglilibing. Sa libingan Kaya, ni bro. Oh, wag kang wag kang ikaw pag naipit ka talaga, magsisinungaling ka, ha? Eto, ha? Ito ba? Eto, Teka, unmute ko muna si Peter Backleg, maingay yung background. Eto ha, naglilibing. Ibig sabihin, itong lugar na ito, libingan to. Sa Bisaya, Minteryo, Lubnganan. Oh, Hmm. may naglilibing. May dumarating na kalabas, sa takot nilang makita sila, na itapon nila yung bangkay doon sa pinaglibingan ni Eliseo. O mo sabihin buhay yun. Libingan Tapos? nga eh. O ngayon, Tapos, ang naabutan doon ng bangkay, kalansay ni Eliseo. Nang si Eliseo ba nilagay doon, kalansay na siya? ano nabutan ng bangkay kay Kalansay ni Eliseo? Nabutan ng bangkay Kalansay ni Eliseo? Ano ba Oh, yun? naabutan. Pagtapo nila doon ng bangkay, kalansay na si Eliseo. Okay, Kalansay na. O, kalansay na. Nang si Eliseo ay kalansay, buhay si Eliseo noon o patay? Brother, kasi sagutin mo. Teka, umiiwas ka eh. yung santo na patay Te- is may kabuluhan pa. Teka. Wala, brother. Teka, Kasi iba yung story umiiwas na ka yan eh. Umiiwas ka eh. Ito na lang, babasa ko ha. Nung si Eliseo ay kalansay na, buhay siya noon o patay? Ano yung ina sa Biblia? Okay, ipalagyan natin. Okay, patay. O patay. Tapos, Nang Oh. nasaya doon yung bangkay, may nagawa ba yung kalansay o wala? sige, ipaglagay natin na nabuhay. O, tapos, Ano na buhay? yung Kalansay nga nabuhay. O, Hindi yung Tapos kalansay ano na buhay. Ano ba to? Eliseo, ano ba yun? Eto na. Basta kasi naiipit na kung ano na, hindi pala nakikinig to eh. Hindi Eliseo ang ang kalansay nabuhay. ang nabuhay. Ang Ano? nabuhay, hindi si Eliseo ang nabuhay. Hindi yung kalansay ang nabuhay. Ang kalansay ang bumuhay doon sa bangkay. Wala yun, kapatid. Ano? Ulitin na ulit. O, eto Babasa to tayo ha. dito si Jesus Christ yung Kaya't sabi. sa ayan, iiwas na, Jesus Christ agad. Mamaya na, ikaw, iiwas ka pag naipit ka, ha? Eto, kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay. Sa madaling salita, kahit patay na si Eliseo, may nagagawa pa rin. Sabi mo kanina, pag patay na, walang nagagawa. Ngayon, may talata sa Biblia na kahit patay na, may nagagawa pa rin. Ngayon, Wala, nilipat brother, ka na, wala, brother. tatakbo ka Wala, naman brother. ngayon kay Jesus Christ. Ito, Oy, brother, nako. Ito, brother. Wala yan, brother. Wala yan. Anong wala? Ito. Oy, anong wala? Biblia yun, counted Basta yun. sa iyo, ha? Babasa ko sa'yo. Oy, counted yun, Biblia yun. Wag mo Wala magagawa yung patay kasi dito, brother. Dito, Ano wala? brother, okay. Nabuhay nga yung bangkay eh. Alam mo ba yung story ni Luke, ni
yung mayaman at saka ni Hindi. Ang layo ng ano mo. Okay. Ang layo ng ano mo. Ano tayo eh? Nabuhay. Tapos na tayo dyan. Ang tapos. Aminin mo muna na may nagawa nga ang patay. Wala na yan. Wala dyan. Aminin mo muna nga may nagawa nga ang patay. Aminin mo. Bro Jando, pakibasa ng Sirach chapter 48 verse 13 to 14. Sirach 48. Sirach 48. Wala akong Sirach dito. Buksan ko muna. Dili, yung Sirach brother is ano brother, hindi yan Oh, acceptable kasi brother kasi ano eh. teka lang, kasi sinabi, didiin mo talaga eh, Pero na try mo walang lang nagagawa basahin. yung patay na Try mo lang basahin. nakatawa ni Eliseo eh. I-open mo, brother Jando, Sirach 48, 13 to 14. Teka. Sabi niya, ayaw niya ako magbasa ng Sirach. Kanina bumasa siya ng Wisdom of Solomon. Ano ba naman yan? Wisdom of Solomon, Deuterocanon din yon. Ikaw talaga. Oh. Sirach, ano yon? Chapter 48, 48, 13 to 14. 48, 13 to 14. 13 to 14. Sabi ganito, walang gawaing hindi niya makayang gawin at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Kahit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Oh, Ngayon, brother Archie, sinasabi mo kasi yung patay walang nagagawa eh. Ngayon, si Eliseo patay na yun eh. Nabuhay niya nga yun mismo yung natapon na bangkay dun sa kalansay niya eh. Ngayon, sinasabi naman walang kabuluhan na yan kasi nga patay na. Nung buhay, sinabi nga sa Sirach ngayon na yung si Eliseo, nung buhay, marami siyang nagagawang milagro. Ngayon, saan ka lulusot ngayon na sasabihin mo na walang magagawang patay? Paki-explain. Okay, dito brother ha, babasa ko dito ha, si Jesus Christ yung nagsabi ha. Kasi may nagtatanong Hindi. Yung tanong ko, Okay, sagot. okay na. Di Okay ba na. sagot ng tanong ko? Okay. So, i-compare natin yan. Tanggap po na may magagawa pala yung patay. Dito ha, sa Old Testament yan eh. Kasi ito tayo sa New Testament. Lumusot. Ang Ito tanong ko, kay Jesus, tanggap ha? po na yung Okay. patay may nagagawa pala. Ha? Doon sa Biblia sa Old, Yung okay, meron. patay pala may Ipagpagyan natin nagagawa, meron. may nagagawa Okay. pala yung patay. Pakisagot lang. Okay, Oo, okay, wala. okay. Doon sa Old, okay, meron. Doon sa Old. Pero sa New Testament, ito yung sabi ni Jesus. O meron pala. Okay, meron na para wala ng ano eh kasi hindi naman kita tanggap ng ano eh. So ganito na lang, okay, meron. Okay, yung patay merong nagagawa doon sa Old Testament. 'Di ba? Old Testament yung binasa niyo? yun ang gusto ko. Binabawi mo yung sinabi mo. Sige, move na tayo kasi binawi mo na. Binawi mo na sinabi mo. Sige, move na Sa Old tayo. Testament, may patay na nabuhay tapos may nagagawa ito.